kumuha po siya ng sungkit, sinundot-sundot ng yero. Dahil, ayun po, talaga, nawala yung pako ng yero dun sa itaas, dun po dumaan. Diyos ko, ako, wala ka na pala akong maiwanan dito. Alam niyo po ba kung ano kinuha? Yung pong 30 inches na TV, yung flat screen. Alam niyo po ba, matagal ko ng pangarap yun. Binigay lang po ng anak kong panganay. Sabi ko, mamaya, wala na tayong pagkakalibangan kasi, ayan, hinakot na ako, pati yung paglinggo, may kumakanta, di mo ba? Ayun, tinangay pa rin yun. Oo, ba't ka ako hindi pa dinala itong radyo na to nang marami siyang mapagbilan. Ngayon po, dispiras ng fiesta ng itong bahay pare. Meron po kaming 24 na itik, sabi ko, ikulong mo sa likod. Pero before na nangyari yon, itong sa itik na to, sabi nung anak kong panganay, Mama, o bakit ka dumating ng ating gabi? Sabi ko kay Arnett, huwag kang maingay, tayo lang nakakaalam nito. May dala akong, yung camera, kakabit ko ka mama nang walang nakakaalam. Ako, huwag kayo kang madaldal, baka hindi makaalam, hindi tayo ka makakahuli. Ito na nga po, punta kami ng asawa ko sa Candaba. Nung dumating kami, bukas. Aruhoy, sabi niya. Nahagip. Ano ka ako, nahagip? Lahat nangitik, ubos. Lahat tayong ihahanda. Ano ka akong nahagip? Hindi ba nagkabit si Arnel ng camera, sabi niya. Buksan natin. Ay, hindi ko kako alam yan. Kung gusto mo kako, tawagan mo yung anak mo. Ayan na po si Arnel. Nanggaling lang po dyan sa mga school niya sa Baliwag. Dumating po within 15 minutes. Nandyan na po yung bata. O sige, katatang, panuorin natin. Aba, bata ka ako sa likod dyan. Sabi ko, kilala mo ba? Kilala ko ka ako. Ang ginawa po ng mister ko, tumawag ng barangay kasi wala ka naman power para yung bata kuhanin mo, saka ganun-ganun. Hinuli po siya ng barangay at pinapanood yung, yung TV. Ay, malinaw po yung mukha. Talagang, opo, siya. Ngayon, 1 taon na po ngayon. Nakabilanggo po yung bata, pero hindi po ako nagpabilanggo, hindi ko po kaya yun. Ang mister ko po ang nagpabilanggo. Pero tuwing hearing, lumalapit ka at lumuluhod, umiiyak. Ate, palabasin mo na ako. Kasi Jomar, sabi ko sa kanya, bakit hindi ka namili ng taong kakalabanin mo? Ba't ako pa? Samantalang paghingi mo sa akin, binibigyan kita. Sabi ko sa kanya, ngayon po, pinasya ko na palabasin ko po yung tao. Kasi yung meron po siyang 2 batang anak na maliit, parang di na kumakain. Sabi ko, wag mo na lang gagawin sa akin. Sabi ng mga anak ko, bakit mo palalabasin? Baka mamaya, kung ano-ano na naman hindi na uulit yan kako. Dinadasal ko kako sa ama. Kasi ako, iba na rin ngayon. Hindi na ako kamukha ng dati na pag nagkasala yung kapwa ko, pupuntahan ko. Ano ka ko yung isinitsit mo sa akin? Ay, ngayon hindi na po. Lahat po inilalaga ko sa kanya, kay taas. Kasi, baka po kung gagawin ko yung palabasin ko yung bata, nakagawa po ako ng maganda at siguro po naman hindi na niya ulitin kasi ang sabi po niya sa akin, ate, linggo-linggo may Bible study kami, sabi niya sa akin. Ako kay pinagsisisihan ko na yung nagawa ko. Sana kay mapatawad mo ako. Sabi ko, matagal na kitang pinatawad. Sabi ko, basta paglabas mo, maghahanap buhay ka. O kung gusto mo, magbakal bote ka, bibigyan kita ng puhunan, sabi ko. Sa totoo po, sa maniwala kayo hindi. Bago ako umalis doon sa hearing, binibigyan ko pa po ng pambiling tinapay. Kaya sabi ng mga kasama niya, bakit nagkasala na sa'yo, ginaganon mo pa? Pabayaan mo. Sabi ko, nagugutom din yan, tao rin yan, sabi ko. At meron pa pong kaganapan, bagamat ito ay hindi po sa tema natin. Kung pa po gustong sabihin ito. Isang araw po nasa paaralan ako.
kababangon ko po kasi sa tanghali, nagpapahinga ako. Hindi ako nakikipagkwentuhan sa mga co-teacher ko kasi parang gusto kong magpahinga. Nagkakaroon ako ng lakas magturo kapag napahinga ako kahit na kalahating oras lang. Nang tumayo ako, parang may mainit na dumalo dito. Tingin ng kuko, dugo. Diyos ko. Tapos po, sa totoo lang. Tingin po sa bibig lumabas. Sabi ng mga co-teacher ko, huwag kang manginig. Ano lang yan, balingoy-ngoy lang. Baka talagang ganyan. Binusan po ako ng tubig. Basang-basa po ako. Di po huminto. Hindi pumayag yung mga bata na hindi na naman ako na ospital. Dating po kay Marcelo, ano ba yun? CT scan ba? Oh, magkano ka ako? 5,000 daw ka, mama. Diyos ko, kako, bakit naman kamahal? Sabi ko, huwag kaya kang mag-intindi. Isa pa ka sa makakawan sa buhay mo yan. Nung pong gabi, nakahiga akong gano'n. Dasal po ako ng dasal. Jenny, kako, dalhin mo ako sa CR. Bakit, mama? Ko, ano na naman kako to? Madami. Sabi ko, ano ba kako to, Jenny? Kuhanin mo kako yung rosaryo ko, ipagdasal mo na ako. Sabi ko, bakit? Siguro kako mamamatay na ako, Jenny. Sabi ko, hindi na ako umalis doon sa bowl. Hindi na po ako umalis doon. Si Jenny nakaluhod. Yung po ang kaisa-isa kong babae. Pinagdadasal ako. Hanggang nararamdaman ko. Lord, sabi ko, kung ako po'y bubuhayin mo, duktukan mo po yung buhay ko, marami pa po akong binabantay ang mga anak. Kung naman po kukunin mo ko, hindi ba hiningi ko sa'yo, yung lang walang masakit, yung walang aray. Sabi ko, siguro po ito na hinihingi ko. Sabi ko, mamamatay na ako. Nagkurus na po ako. Ako nagganyan. Talaga pong huminto yung pagdugo ko. Ang findings po sa CT scan, alam niyo po ba? Meron daw po akong bukol sa baga. Sabi po ni Marcelo, sabi nung mga anak ko, iluluwas natin si mama, dadalhin natin sa lung center. Pagdating natin po doon, hindi ka naman pala basta gagamutin. Laboratory muna, lahat. Kahit na may findings pang kung ano dyan, wala silang pakialam doon. Meron pong sinadjust yung doktor ko, mahusay po nang galing po ng Amerika, kaya lang. Package still 70,000. Sabi po nung anak kong babae, sige ka mama, kakayanin natin. Paano mo ka akong kakayanin? Yung baka ako narinig, 70,000, kahit teka. Ano po, yung papasukan ka ng camera? Para makita dun sa... Alam niyo po ba? Buhay ang mahal ng Ama, ang Espiritu niya. Wala pong nakita kahit ano. Talaga pong ako kaya natungaw po ako dito. Hindi ko po abot maisip kung paano niyan tinanggal. Yung nakita kay Marcelo, samantalang doon, negative. Ang sabi po ng anak kong panganay, hanggang pong nilalagyan ako ng camera sa loob ng katawan. Nakabantay po siya at nakayuniform kasi ayaw siyang papasukin. Ang sabi niya, mahina po ang loob ng mama ko, papasukin niyo ko. Pag po ka nagising niya, baka mahulog po. Si Kuya lulundag. Sabi, talaga pong ganun ako. Kaya ako hiniling ko sa Diyos kung kukunin niya ako kahit anong oras. Yung wala pong masakit, ayaw po talaga ng masakit. Hindi ko po kaya. Sabi ko, nang nakita pong negative, sabi ni doktor, nilapitan kami nung ako'y naka-recover na. Bali 2 oras ako sa recovery room. Mrs., gusto mo na bang umuwi? Opo, sabi ko. Kung uuwi ka, bukas na. Itong magdamag nito, tapusin mo na dito, sabi niya. Wala akong ibibigay na gamot dahil wala akong gagamutin sa'yo. Salamat po, Lord. Yun lang po ang maibabahagi ko. Maraming salamat. Salamat po, kapatid. Susunod pong tatawagin ko ay mag-alay po ng awitin. Kapatid na Merna po.
Purihin ka, Ama. Salamat po muli sa pagkakataon ito. At muli po ay mapagpalang umagas sa ating lahat. Napakaganda po ng tema ng ating kapatid na Alan. Ano po? Pag-akay. At sa mga inabutan ko pong magbahagi ay lubhang higit na ragdagan ng aking kaalaman. Bagamat ako nga po sa bilang isang anak ng Ama ay naakay sa dakong ito sa pamamagitan ng paggamit ng ating Diyos sa katauhan ng isang kapatid na alagad, kapatid na Rosie. Ano po? At ayon po sa aking pakikinig, ang tamang taga-akay ay ang ating Panginoon. Ano po? Kung paano po narinig ko sa pahayag, huwag paakay sa salapi. Huwag paakay sa salapi, ano po? At huwag paakay sa mga bagay na makapaglulugmok. Kaya po, sa aking paniwala, kapag inakay na tayo ng Panginoong Diyos, huwag na po tayong mag-alinlangan. Panaligan po natin na sa pag-akay sa atin ng ating Panginoon, lumakad po tayo ng diretso. Na may paniniwala, may pagtitiwala, na tanging siya ang may magagawa. At kapag tayo'y nagtiwala sa Kanya ng buong buo, na ibinigay natin ang ating buong kaluluwa at katawan, hindi na tayo maliliko ng landas. Madidiretso na tayo. Amen po ba? Kaya, bagaman at sadyang ang ating Panginoon ay gumagamit ng tao upang tayo'y maakay, narinig ko rin po sa mga bahagi, mahirap nga din po ang isang taga-akay. Kung ang gawa ay liko, kahit po ako sa sarili ko, hindi ko pa po masasabing ako ay makapag-aakay ng tuwirang masasabi kong makakadiretsong aakayin ko, kundi makapag-aakay po siguro ako sa gabay at patnubay ng Espiritu ng ating Panginoon. Kaya, pagaman po't ako'y tinawag ng Ama sa pamamagitan ng kapatid na Alan upang mag-alay ng awitin ay minarapat ko pong magbahagi ng karampot upang mabigyang liwanag at susog itong awit na ito. Itong awit na ito na mula din naman sa ating Panginoon, ibinigay sa katauhan ng ating kapatid na Mami Beth Chico. Itong awiting ito, Walk with Faith, palakpakan po natin ang Panginoon. Tumahak daw po tayo ng may paniniwala, pagtitiwala na siya ay may magagawa. At didiretso ang ating landasin kapag sa Kanya tayo sumunod. Paano ko po bibigyan kaya ng kapahayagan yung tinawag ako? Wala po ba akong tiwala o wala siyang tiwala? Minsan po, may mga nagaganap pong ganyan na mensahe po pala. Ano po? Kaya po, Ama, salamat po sa awiting ito. Walk with faith in your heart, and you'll never walk alone. For with faith in your heart, our God is yours to all. He'll never will grieve, even he believe and walk with faith in your heart. When the dreams that you dream seems to disappear from view, that's the time to fight on, and soon they'll all come true. He'll light them your love
as you travel light load. So walk with faith in your heart. Whenever you have troubles, just reach out for His hand. Keep by His side your constant guide, and quick to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find that success is just around the bend. He won't let you down. Wear a smile, not a frown, and walk with faith in your heart. Whenever you have troubles, just reach out for His hand. Keep by His side your constant guide, and quick to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find that success is just around the bend. He won't let you down. Wear a smile, not a frown, and walk with Thank you, Lord. Salamat po. Salamat po sa awiting Walk with Faith. Sino kayang mag-volunteer? Meron po ba? Wala po, tawagin ko po ating kapatid na J.R. Cao. Salamat po sa ating Panginoon. Isang masibagong palakpakan nga po sa Panginoon. Kanina ko po pinagninilayan yung tema at napakaganda po ng tema, pag-akay. Gusto ko po pakinggan niyo po yung ibabahagi ko sapagkat ibinahagi po sa akin ng Panginoon na paano ko sinimulang akayin sa dakong ito. Nasabi nga ni Mami Beth, direct hiring, wala pong taong ginamit, kundi espiritu. Umpisahan ko po kung paano po naganap doon sa altar na maliit. Panahong 2005 na nagbabahagi ang banal na ang Ama, ang kanyang espiritu sa bawat barangay. Na kung papaano po na sa pagkakataong yaon, nag-uumpisa ang mahal na Apo Kunting sa dakong ito sa kanyang tahanan. Ito po ito. Bago po ipinadama sa akin ng Panginoon ang kanyang espiritu, pakinggan niyo pang mabuti mga kapatid sapagkat dito po mapagninilayan niyo paano kumilos ang espiritu sa isang tao. Na isa akong taong walang paniniwala sa ganito, na kung aakayin ako ng tao, may hirapan po sa akin sapagkat nasa sanlibutan ako naghahanap buhay, nakikisalamuha sa sanlibutan, yung mga bagay na gusto ng laman, inuman, bisyo. Kaya mahirap pakain ng isang tao na nasa sanlibutan. Subalit,
Yun ang ipinaganap ng Panginoon, ang Espiritu, na kung paano pag siya na ang umakayo, hindi ka makakahindi. Yun po ang naganap sa buhay ko na yung tatlong mga kapatid ko, kabiyak ng puso ko, at yung dalawang magkabiyak ng puso ay nakadama na po at binahagi na po sila noon. Na ang katauhan ko ay naglalaro pa na parang wala lang yung nangyayari sa kanila, na tumutungo sila rito, na kung paano, baliwala lang nga sa akin na parang nahihiya pa ako bakit nanggagamot sila, tao sila. Na hindi ko naunawaan na ang Espiritu pala ang gumaganap sa bawat tao na inaatasan lamang. Dumating po yung pagkakataon na nananalangin sila sa loob ng altar na maliit, kung saan po nanahan ang banal na Espiritu. Doon sa dakong yaon na kasama po akong nakaluhod, na ginawa ng Panginoon, na wala lang sa akin, nakaluhod lang ako. Subalit nung yung ibinigay na po ng Ama, ibinaba na sa aking katauhan ng kanyang Espiritu, itinaas po yung kamay ko. Natandang-tanda ko po na hindi ko makakalimutan. Na habang tinataas niya yung kamay ko na hindi ko mapigil, pumasok na po sa isipan ko at sa puso ko na siya na ang Panginoon bilang Espiritu. Na nag-agaw po yung luha at sipon sa aking katauhan at nagtatanong sa sarili ko na bakit ako? Ano ang, bilang taong makasalanan, bakit ako napili niya, na ano ang magagawa ko? Ayun na po ang naganap. Isang buwang pagdadalisay na wala pa po ako, hindi pa po ako nakarating dito kay Apo Kunching noon. Doon sa, kasi nga po, gaya nung tinuran ko, bawat barangay nagbahagi ang Espiritu. Pumili po ng tao. Baliwa kung saan pong lugar, at sa Dakong Bisal, mapalad nga po kaming magkakapatid sapagkat ito is hindi pagyayabang kung hindi isang pagpapatotoo na kumilos ang Espiritu, na isang pinakamagandang bagay na nangyari sa aming buhay. Na kung isisiwalat ko po sa inyo bilang tao, napakahirap unawain. Mahirap po talaga ako, nahirapan din ako bilang tao. Subalit yung pinapatutuo ko po sa inyo bilang Espiritu na kung paano siya kumilos, na ang pagbibigay ng Espiritu, pagbibigay karapatan po pala sa isang tao. Na kung ibinigay sa iyo at hindi mo pangangalagaan, at hindi ka sa tuwin ay magbabalik tanaw na ang Diyos ang nagbigay sa iyo at madadala ka ng katauhan mo, sayang. Kaya ako nagpupuri sa Ama at maglalabing 1 taon na po kami na talagang masasabi kong patuloy na hinahawakan ng Panginoon. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. At doon sa ipinakita ng Panginoon kung kaya ako nagtibay, napakarami po mga kapatid, mga hiwaga, na kung anong bagay na ipinagagalaw niya sa pamamagitan ng Espiritu. At maging sa katauhan ko, hindi kayo maniniwala pero nandyan ang Diyos. Na gusto niyang ipabatid sa inyo na ang Espiritu ay hindi nakikita, subalit makakagalaw sa sinumang bagay na gustong bigyan sa about niya sa atin. Ang Apong Emmanuel bilang Santo Niño, may Espiritu po yan, na mahirap pong ipaliwanag sa inyo, subalit nasaksi po yung mga kapatid ko na sa akin lang ipinaganap na talagang ginawa kang mistulang bata dahil bata nga ang Apong Emmanuel bilang Santo Niño, na inumpisahan ako sa paa hanggang sa ulo, na kung paano nga ginawa kanyang bata sa pagsasalita. Yun po, doon po ako namangha ng tuluyan. Kaya po ako, bakit ako nagtitibay? Sapagkat minsang napatunayan ko sa buhay ko na ang banal na Espiritu totoong gumagalaw sa bawat tao, mga kapatid. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ito pong pagbabahagi ko nito, hindi po paghahayag na katang-isip lamang, sapagkat ito po alam ko, natutuwa ang Panginoon. At sa bawat hinahayag mo yung katotohanan para sa Kanya, may gagawin siya sa iyo. Yun po ang nagaganap sa buhay ko. Na sabi ko,
Sa katauhan ko, bawal akong magkasakit. Iba nga po yung boses ko eh. Laban. Totoo po yun, laban. Labanan mo yung karamdaman. Pag nakita ng Diyos na nilabanan mo, kahit hirap yung katawan mo, hindi ka igugupo. Talagang buhat po nung makalawa ito na may ginagawa po ako sa amin na medyo talagang gumagamit ako ng katawan bilang physical na napapagod. Pero pag pinawisan, hinto. Nandun, nararamdaman ko ang kasama ng Panginoon. Malakas. Yung kabiyak ng puso ko galing po sa karamdaman. Nakikita ko po siya, hindi ko pinapansin. Kahit magalit siya sa akin bilang kabiyak ng puso, ang tinatayo ko sa sarili ko, matuto kang lumaban sapagkat may espiritu ka. Pero kung minsan bilang tao, magtatampo. Hindi ka maunawaan. Ito po hinahayag ko dahil katotohanan ang pinaganap ng Panginoon. Meron pa nga pong naganap, kahit busy ako, nagpakawa siya ng dahon-dahon para maginhawahan. Yung sampalok at kamyas, marami po akong ginagawa. Siningit ko po. Dahil nakikita ko talagang ano yung katawan niya. Tapos nilaga ako. Hindi naman po siya magagalit dahil totoo yung hinahayag ko eh. Pagkalaga ko po ng dahon-dahon, sinabi ko sa kanya, nandito na yung dahon-dahon mo. Hindi na ika, mag-iinit na lang akong tubig. Alam ko po, may damdamin. Ako po, masama pakiramdam ko. Ang pasabali sa akin, ikaw ang maligo. Ako po naligo ng dahon-dahon, ako po yung gumaling. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Yun po ang katotohanan. Nakakatawa man po, pero naganap po na talagang pagkaligo ko po noon, napakasarap po nung init. 3 tabong tubig na pakukuluin, tsaka 6 na tabo na para maging siyam. Napakaginhawa po ng pakiramdam ko, kaya, pero siya po magaling na rin. Kaya napakabuti po ng Panginoon, talagang tuturuan kanya. Napakabuting tagapagturo ng Banal na Espiritu. Kung yun po, mararamdaman nating lahat. At yung pinahayag ko na yon, alam ko po, napapaniwalaan ng may Espiritu. Sapagkat yung pagbibigay po ng Espiritu, hindi po tao magbibigay sa iyo, kundi yung hindi mo nakikita. Na lahat ng parte ng katawan mo, pwede niyang galawin, pwede niyang baloktutin. Sapagkat yun po naganap sa aming tahanan, na bawat pasyenteng dumaratal, kapag meron siyang gustong ipahiwatig, talaga pong pinakikita niya. Kaya po tayo sa dakong ito, hindi po tayo nagsasayang, kundi nakikita natin yung katotohanan sa katauhan ng mahal na Apo Kunching na sa kabila po ng ginagawang sakripisyo, yan po ang buhay. Yan po ang buhay ng isang Apo Kunching. Kung paano naganap doon sa Panginoong Hesukristo, sa Biblia, hindi man po ako mambabasa, kahit po magbasa kayo, totoo pong nagaganap ngayon. Na kung paano nga, hindi na po panahon ng Kristo, kundi panahon ng Espiritong Banal na ibinigay sa atin ng ating Ama. Kaya po tayong lahat, mga kapatid, kung nakikinig po tayo sa bawat binabahagi, hindi po tayo mawawalan. Subalit kung yung isip natin, sa pakikinig natin, bumabalandra lang at tinitingnan natin sino ba yung taong nagpapahayag, wala po tayong matututunan. Kundi ang tingnan po natin yung pinapahayag, sapagkat ganun po ako. Tinitingnan ko po yung pinapahayag, maski sino po, maski pasyente. Ipinapadama ng Panginoon kung ano yung pinapahayag niya na naganap sa buhay niya. Hindi man kaugnay dun sa mga temang ibinabahagi sa atin, subalit may aral pa rin tayong matututunan. Kaya po tayong lahat, magtiwala tayo sa Ama, sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Tayo pong lahat bibigyan ng magandang buhay. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Salamat po kapatid. Palakpakan po natin muli ang buhay na Diyos. Inaanyahan ko na pong lahat para po sa 3 o'clock prayer natin. Tatawagan ko pong kapatid na Sister Dory na mag-muno ng prayer. Salamat. Naaniyahan po magsiluhod ng lahat at ilagay po natin ang ating puso't kaisipan
sa ating Panginoon. Aleluya, aleluya, aleluya. Sa pangalan ng kataas-taasan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka po ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Tayo pong lahat. Simpikado kong sa bida. Simpikado kong sa bida. Simpikado kong sa bida. Pumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumalay mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami po ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. O Jesus, Hari ng awa. O Diyos sa dakila at makapangyarihan, papurit pasasalamat ay muli naming inaalay sa iyo sa araw na ito, na kami muling tinipon mo sa banal na dambana mo, upang muling alayan ng mga haing mainam mo. Salamat, Ama ko, sa mga anak mo na ngayon ay inakay mo, tumugon sa panawagan mo. Salamat, Ama ko, sa mga banal na aral na ibinahagi mo sa araw na ito. Iba't ibang katauhan ang ginamit mo. Binigay ang banal na presensya mo sa pamagitan ng mga kapatid ko na kalooban mo na ito'y tumayo sa harapan mo, na siyang ginamit mo upang salita mo ay maihayag mong totoo. Salamat, Ama ko, sa patuloy na pagkakay mo, patnubay at gabay mo na sa amin na ibinibigay mo. Salamat, Ama ko, sa wagas na pagmamahal mo, paglingap mong totoo sa aming mga anak mo. Ama, naririto kaming mga anak mo na inakay mo sa sandaling ito. Batid mo ang laman ng puso't kaisipan ng mga bawat isang naririto. Nalilirip mo ang laman nito. Batid mo ang aming mga minimitit hinihingi sa iyo. Ama, naririto kaming mga anak mo, naninikluhod sa iyo. Ang bawat panambitan naway ganap na dinggin mo, kung ito'y sa kabubuti at ikagagalak ng mga anak mo. Ama, wala man katauhan bilang mahal na apo kinching ito, na kinalugdan mo pinanahanan na iyong banal na Espiritu. Subalit ang iyong banal na presensya kailan may dinawalay sa dakong ito. At batid namin, Ama ko, na ikaw'y kaniig namin hanggang sa oras na ito. Naririto kami, Ama ko, binibigay ang papurit pasasalamat sa iyo, at ang bawat panambitan na itinataas namin sa iyo. At ang mga anak mo na inakay sa sandaling ito, naway pakabasbasan mo, umuwing may galak sa puso't kalooban ng bawat isa, Ama ko. Umuwing na may kapayapaan, kapanatagan ng bawat kalooban. Basbasan mo ang aming daraanan, ilayo sa anumang kapahamakan, makarating sa aming tahanan na may galak at kapayapaan, gayon din ang aming mga daratnan. Muli, Ama, ang paborit pasasalamat sa iyo, at ang bawat panambita ay tinataas namin sa iyo, sa pangalan ng buktong anak Yesu Kristong aming Panginoon, sa liwanag at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, sa patnubay gabay na mahal na Inang Birheng Santa Maria,
at sa pangalan ng aming mahal na Apo Conching. Amen. O minamahal naming Inang Birheng Santa Maria, sa pangalan ng kataas-taasan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen.